Ang tatalakayin ko ngayon ay ang optional method ng pag-calculate paano mag-size ng main breaker at saka ng service entrance conductor. So, kasunod dito nung standard method ng paano mag-size ng main breaker. So, panoorin nyo rin para magkaroon kayo ng pangalawang practice paano mag-size ng main breaker. Tara! Magandang araw sa inyo. Ako si Kuya Nats, ang Kuryente Nats. Ang paksa ko ngayon ay optional method para sa service load calculation. Paano tayo magsasize ng ating main breaker para sa service equipment. At ito yun. Makikita natin sa 2.20.4.3. Pero bago yan, mas maganda sana kung panoorin ninyo yung nauna kong video sa paano mag-size ng main breaker. Ang pamagat, madaling paraan mag-size ng main breaker. Doon, marami akong informasyon at detalye na naibigay tungkol dito sa mga load na kasama dito sa ating service load calculation. Dahil dito, hindi ko na ipapaliwanag ang mga ito, na paliwanag ko na yan ng husto doon. So, para hindi kayo masyadong maguluhan o malituhan, mas maganda panoorin nyo muna yun. Dahil doon, binigay ko rin yung resibo, yung mga section number at yung rules sa paano isinasama itong mga load na ito sa ating service load calculation. Ito kasi, tingin ko madaling paraan ng pag-calculate itong optional method. Dahil puro 100% lang ang gagawin natin na calculation dito. Kukunin lang natin yung mga nameplate na siyang sinabi ko dun sa video sa standard method. Actually, maraming mga demand factor na gagamitin ka dun tungkol dito sa mga nakalistang ito ng mga load Katulad halimbawa dito sa general lighting and receptacle load. Dun sa standard method, para sa dwelling unit, depende sa floor area. Pagka 150 meters or less ang floor area, sa 2.20.3.3 na section, merong portion lang ng general lighting and receptacle load na a-applyan mo ng demand factor na 100%. Itong first 3,000 volt amperes. At saka yung the rest, 35% na. So, binababa niya. Sa, naman, pagka ang floor area lampas ng 150 square meters, ang lighting load, 100% na, hindi ko na in-apply yung 35%. Kahit 150 square meters or less yung bahay. Kasi, meron din tayong rule na nagsasabi na ang service disconnecting means shall have a rating of not less than 60 amperes. Meron kasing minimum size ng main breaker na dapat nating ikabit kung bababaan pa natin ng load dito, parang kung umabot ng 40 amperes, 60 pa rin ang gagamitin natin. So, hindi ko na ginamit yan, hindi ko na itinuro yan. Para lang mabigyan ng madaling paraan, kaagad, practical, dun sa standard method. Pero ito, yung ginawa ko na hindi na nag-apply ng 35%, swak na swak dito. Wala itong mga 35%. So, bibigay natin yung rules na ito. Pakita ko sa inyo naman yung resibo niyan. Ang 2.20.4.3, mag-uumpisa yan sa A, B, C. So, para maunawaan natin kung paano natin ito gagamitin, basahin muna natin yung A. Sabi rito, dito kaagad tayo sa ibaba, the calculated load shall be the result of adding loads from B and C. Eto, pag i-add lang natin itong dalawa. Pero, meron pa rin tayong gagawin sa calculation. General calculated load shall not be less than yung first 10,000 volt ampere o 10 kilovolts, a-applyan natin ng 100% na demand factor. At yung remainder, yung natitira, 40% ang demand factor. Tsaka pa lang natin add siya sa aircon rating. Yun naman, 100% ang demand factor nun. Parang ganito gagawin natin. Yan. Sa B, yung first 10,000 VA, 100% ang ating demand factor at yung remainder, 40% na. At sa air conditioner, kahit ilang aircon ito,
kukunin lang natin yung nameplate rating, 100% ang gagamitin natin. Tandaan nyo 100%, hindi 175%, hindi 225%. Sa branch circuit breaker yon ginagamit yung 175 at saka yung 225. Tsaka ganito, ang gusto kong ipaliwanag sa inyo, itong unang dalawang sentences sa letter A. Kasi ito, pag hindi nyo naintindihan ito, ang gulo. For a dwelling unit having the total load connected, served by service conductors with an ampacity of 100 or greater. So, kapag daw, ang bahay may connected load na ang service conductor o ang main breaker, ang size ay 100% or greater, pwede na raw i-apply natin ang optional method ng calculation ayon sa section specified in part 3 of this article ng 2.20.4. Alam ninyo, kahit saan ninyo basahin sa PEC, walang nakasulat na part 3. Ang part 3 nakasulat sa NEC. Ang part 3 mag-uumpisa yan sa 2.20.3. Yun ang standard method. Walang part 3 tayo mababasa. At saka, ito, sabi niya dito, service conductor with an ampacity of 100 or greater. Maliho ito. Kasi, ang minimum size natin ay 60 amperes. Ang dapat ito, nakasulat dito. Ewan ko ba, either sloppy ang pagkakakopya nila dahil ito, kinopya lang itong na to sa PEC sa NEC. Yung PEC kasi binase doon. So, baka kinapi and paste na lang, hindi na pinalitan ito sa 60 at hindi tinanggal itong part 3 dahil wala naman tayong mababasa sa part 3. Katunayan, dalawa kopya ko ng PEC. Hindi ko makita yung pagka binabanggit, part 3, part 2. Wala. Hindi sinusulat. Tanggal-tanggal na nga yung mga pages nito. So, ang logic ganito. Pag sinabi natin, for a dwelling unit, total load connected shall be served by a conductor o circuit breaker na may ampacity ng 100 or greater, sabi nga natin, 60 ang minimum para sa dwelling unit. Para sa dwelling unit, din ito. So, kung 60, nangangahulugan lahat. Lahat ng bahay, applicable lang optional. Pero ganito, kung 100 or greater, mahihilo tayo dahil kaya nga tayo nagko-compute nito para malaman natin kung 60 o 100 ang ating ikakabit Tapos sabi 100 or greater. Parang chicken and egg yan Limba nauna, chicken or egg. Egg or chicken. So, paano natin ma-apply yung optional method kung hindi pa natin alam kung 100 or greater? Kaya nga tayo nagko-compute nito para malaman natin kung 60, 70, 80, 100 or greater ang ating circuit breaker. So, mali ito. Mali itong pagkakasulat na to. Dapat ito 60. Tsaka ito 2.20.3 dapat. So, kung merong engineer na nakakapanood nito, kung nagkakamali ako, i-correct nyo ako. Pero, yan ang alam ko dahil kinounter-check ko na sa NEC. Itong section na to Tsaka, it doesn't make sense kung 100 or greater. 60 or greater, it makes much sense. Itong 100 kasi, yan ang minimum size ng circuit breaker sa US. So, ganito. Gawin na natin yung optional method. Pero, yung ating sample problem, ito rin yung ginamit ko dun sa standard method. Siya rin gagamitin natin dito. So, magkakalculate tayo ng service load o alamin natin yung size ng ating service conductor at saka ng ating main breaker. Pag ang bahay, 150 meters squared, tapos meron tayong water heater, dishwasher, trash compactor, split type AC, room air conditioner, microwave, rice cooker, coffee maker, washing machine, clothes dryer, electric cooktop, water pump,
Hindi pa natin naisama dyan yung refrigerator. Wala nang bahay ngayon nang hindi nagkakaroon ng refrigerator, TV, electric fan, mga ilaw, lahat ng ilaw, computer. So, hindi pa natin naisama yan. Dahil, kasama na yan dito sa general lighting and receptacle load. At saka itong dalawang branch circuit para sa kitchen at saka isang branch circuit para sa laundry. So, pagdating dito sa ating microwave, rice cooker, coffee maker, yan, hindi na natin gagawan yan ng computation na katulad nito. Pasok na siya rito sa general lighting and receptacle loads, kitchen at saka sa laundry. Pati yung washing machine, hindi na rin masasama. So, kinumpita na yung 24 VA times 150. Ito labas. Dalawang branch circuit para sa kitchen kasi dami nating nilalagay. Rice cooker, microwave. So, pag 1,500 lang, di natin pwedeng pagsabayin yung coffee maker at saka yung ating microwave. Sakaling lumampas tayo ng 15 o 20 amperes na load. So, eto yung computation natin. Sa laundry, mababa lang naman ang washing machine, tsaka isa lang eh. So, pagdating sa number 3, yung fixed in place appliances at meron tayong water heater, trash compactor at saka dishwasher. Ayan, kinumpit natin. Ayon dito sa load rating na binigay. So, ito ay cooking appliances. So, 3,000. Clothes dryer, tsaka water heater. Ayan ang total natin, 22,150. Yan ang load sa B. Na-applyan natin ng ating demand factor na yung first 10 kVA, 100%. Ito. Tapos, yung remainder na i-less natin ng 10,000 dito, 12,150. Multiply natin by 40%. Ito, 4,860. 14,860 VA ang lalabas. Tapos i-add natin yung C. Saan ba natin kinuha yung C? Yun, nakalimutan ko sa itaas. Yung split aircon, kukunin lang natin yung nameplate eh. Nakita nyo naman pag binasa nyo yung rule. Nameplate lang ng nameplate tayo. Wala tayong, yung sa room air conditioner, kadalasan ng nagbibideo niyan. Horsepower muna mag-uumpisa. Good luck sa inyo. Kung pagbili niyo ng aircon ngayon, makita nyo pa yung horsepower. Di nyo na makikita yan. Makikita nyo na lang dyan, RLC, maximum ampere rating, minimum ampere rating. Yun na lang makikita nyo. Hindi nyo na makikita yung salitang horsepower sa nameplate. So, 3,680. Yun, nawala na ako. So, i-add natin yan dito sa B. I-add natin yung C, 18,540. Dun sa optional, nakalimutan niya motor o nasadya. Tayo na lang ang magdagdag dahil load naman yung motor eh. Paano kung maglagay ng motor tayo sa swimming pool o yung swimming pool pump, puro motor na yun eh. Katulad ng aircon, kung maglagay tayo ng 7, significant yung 100%. So, maglalagay din natin yung motor. Paano kung merong 3 motor, 4 na motor, significant na yon. So, dinagdag ko to kahit hindi siya nakalagay doon sa optional. Water pump, 1,950. So, lumalabas 19,690, divide natin by 230 volts. Makukuha natin yung laki ng circuit breaker, 85.6. Wala namang ganyan size. So, next higher rating ang kukunin natin na size. Meron namang 90 pero napakalapit. Tsaka parang ang madali sa isip 100 eh. Hindi naman masama yung 100 dahil madalas nga nagdadagdag tayo para sa expansion eh. Saka ayun, yung 60 para sa normal na bahay na konti ang appliances, ang laki ng sobra nun. Minsan 30 amperes pa ang sobra ng laki ng size ng main breaker nun. So 85 mula sa table 2.40.1.6a, standard sizes ito ng circuit breaker eh. Piliin natin main breaker size ay 100.
At sa table 3.10.2.6 B16 sa 75 degrees column, dun tayo pipili ng breaker sa column na yon. Select service conductor 30 mm square o number 3 AWG. Yan ang sample ng ating optional service load calculation. Kung napanood ninyo yung video ko, paano mag-size ng main breaker gamit ang standard method, gamit itong the same problem, ay mapapansin ninyo na hindi na naglalalayo ang kinalabasan ng size ng main breaker. Lalo kung inapalayang pa natin ng permissible demand factor na 40% yun sa standard method. Ang isusunod ko naman na ipapakita sa inyo na service load calculation, yun nasa Appendix D. Para kahit papano, masundan ninyo yung nakasulat sa PEC. So, yan, tapos na tayo. Kung sakali, mag-like kayo o mag-comment, share nyo na rin at kung ngayon lang kayo nakapanood ng video ko, subscribe kayo sa aking channel. Dahil marami na akong video na ipalabas tungkol sa interpretation ko ng mga section sa Philippine Electrical Code. So, yan. Thank you, mga kabrad. Ito, sa lahat ng mga ending ko sa video, dito parang medyo kinakabahan ako. Parang may mga naglabasang mga multo, mga kung ano-ano. So, alam nyo, no? Hihingan ko na lang sila ng like, share, at saka, oy, teka muna, mag-comment ka, at saka mag-subscribe. Oy, ikaw, i-ring mo na rin yung notification bell, ha? Teka muna, lalayas na ako rito. Baka karnihin nila ako. Maraming salamat sa panonood.